Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito nako mga kababayan, update ho tayo sa kaso kalagayan ho ng ating dating presidente, Rodrigo Roa Duterte. Dati ho nating presidente dito sa Pilipinas. Kasamang palad. Na kung saan mga kababayan, ito hong kanyang mga kaanak, grupo, sama niya na ho yung mga tuta niya ay nataranta na, nag-iyakan na. Dahil ho meron daw hong mga tao na bumisita, pumasok sa kanyang detention center. Diyan ho sa Dahig, Netherlands, ICC Court. Ano na namang ito? Ano na namang mga pambiblame ito sa gobyerno kay Pangulong Bongbong Marcos? Sigurado doon na naman i-blame ito. Doon na naman ho ito ibibintang kaya Pangulong Bongbong Marcos. May inilabas ho ngayong araw itong official FB page ho ng Vice President. At ito hong kanyang mismong social media platform ni BP Inday Sara Duterte. Meron hong ginawang statement. Mahaba-haba about ho dito sa nangyaring ito. Pero ito na lang ho, pakinggan natin ho na balita para mas mapadali ho tayong napaliwanagan. Pakinggan ho natin ito. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa natanggap nitong impormasyon mula sa Malacanang na nagsasabing nagsumite ng ulat ang Philippine Embassy sa The Hague kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Ayon sa pangalawang Pangulo, walang pahintulot mula sa pamilya Duterte ang umano'y welfare check kung saan nakapanayam ng mga opisyal ng administrasyon ang kaniyang ama. Giit ni VP Duterte, pang-aabuso ito sa patakaran ng consular visit at inilalagay nito sa panganib ang buhay at kaligtasan ng dating Pangulo. Babala pa nito, mananagot ang ICC, gayon din ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. kung may masamang mangyayari sa kanyang ama. Anya, hindi kailangan ni dating Pangulong Duterte ang ganitong klase ng pagbisita dahil ang pamilya nito mismo ang nag-aalaga at kumakalinga sa kanya. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang reaksyon ng Malacanang hinggil dito. Ayan, maliwanag ho mga kababayan. Excuse me. Itong Philippine Embassy ho, dyan sa Dahig, Netherlands, nagbigay ho ng report ho dito sa Administrasyong Marcos sa Malacanang ng report na kung saan nag-visit check sila or welfare check dito ho kay Digong sa kanyang detention center. Hindi naman ho kasi matatawag na kulungan selda ho yan kasi wala naman hong rehas. Para lang na si Digong para lang nasa isang hotel na naka-staycation. Ganda nga pa nga ho ng kalagayan niya dyan. Hindi ho tulad ng ibang mga bilanggo, talagang may rehas, may bakal. Mas mukha pa nga kawawa si Kibuloy. Kasi nasa nasa Pasig City Jail, talagang literal na rehas, may mga kasamang inmate. Ito ho, isipin mo may lutuan pa raw yung kanyang detention center. Nagbisita, welfare check, ibig sabihin tinignan ho yung kalagayan, kumusta na ho si Digong. Nagbigay ho daw ng report sa Malacanang kay Pangulong Bongbong. Ano na naman ho ang kasalanan ni Pangulong Bongbong rito? Ba't din nyo tanongin ho yung Philippine Embassy, BP Inday Sara Duterte? At kung labag ito, bakit papayagan ng ICC yan? Baka nakakalimutan nyo, yung rules na sinasabi nyo na bawal, dito yan sa Pilipinas. Nasa ibang bansa kayo. So, paano nyo masasabi na bawal yun sa kanila? Kung gano'n ang patakaran sa ICC. Diba? Yan ang hirap sa inyo Akala nyo nasa Pilipinas kayo. Akala nyo administrasyon pa rin ni Digong ito. Akala nyo 2016 to 2022 pa rin ito. Para bang ito kasing grupo ng mga DDS, itong pamilya ni Digong, para bang sa sobrang feeling nila makapangyarihan sila, kahit saan bansa sila nakatungtong, yung
alam nila na batas, kahit saang bansa sila nakatungtong, dapat umiral. Yung mga nalalaman nyo, dito lang iiral sa Pilipinas yan. Nasa ibang bansa kayo. Papapasukin ba ng ICC yan kung bawal? Di sana hindi pinapasok yan. Ang ICC mahigpit. Hindi nila i-allow yan kung bawal. At bakit magiging delikado? Kung i-check nga, titignan yung kalagayan ng inyong kapamilya na si Digong. Baka tinitesting kung totoo yung kumakalat ho. Kinakalat ho ng kanyang mga abogado na hindi na raw makakilala ito. Wala na raw naaalala. Tinatanong yata pangalan at kung bakit siya nandiyan, wala na yatang maisagot. Tinatanong anong pangalan mo? What is your name? My name is... What is my name? Siyempre mga kababayan, alam nyo naman pag may mga ganitong kaganapan, ginagamit ho ito ng grupo ng mga DDS, ng kanyang mga bata, kanyang mga tuta, mga kapamilya niya, to blame the government, to blame PBBM, to blame Administrasyong Marcos. Naalala nyo yung minsan bumisita itong dating asawa ni Digong? Si Elizabeth Zimmerman ba? Tama. Paglabas butot balat na raw. Sabi ko nga, kailan ba huling nagkita itong dalawang ito? Bakit gulat na payat si Digong? Dati ng butot balat yan. Siguro masyak siya kasi bago naman dumalo itong si Elizabeth Zimmerman, nakakadalaw naman sila Pulong, Digong, si Pulong, Baste, si Kitty, si BP Sara. Wala naman mga ganong feedback na butot balat yung kanilang tatay. Kasi nga, gano'n na talaga itsura. Bukod tanging ito lang si Elizabeth Zimmerman ang nagsabi nun. Siguro, sa ilang dekada silang di nagkikita, akala niya siguro si Dugong, ang itsura pa rin, nung una silang nagkaibigan, nung panahon pa ng kopong-kopong, nagulat. Butot balat. Buti nga, natural. 80 years old, meron bang 80 years old na chubby? Karamihan naman ng Pilipino kapag ang lolo natin, tatay natin, nasa ganyang edad 80, pakikita mo talaga na butot balat na, payat na. Kasi lolo na Ano gusto nyo? 80 years old, mataba? Mas delikado sa tao yun kung ang isang 80 years old ay mataba. Mas hindi maganda yon. Sa totoo lang, mas tumatagal nga ang mga buhay ng lolo matanda na payat. Maabot pa ng 100 years old kahit uugod-ugod na. Ginamit na lang issue na yon nung sinabi nung Elizabeth Zimmerman na butot balat. Nako, nag-ano na yung gumawa na ng mga video yung mga DD shit, pati si Harry Roque, kung ano-ano na, inexage na, naging napunta na sa mamamatay na daw. Naguling habilin. Ginamit nila yan, binlame nila na naman si Pangulong Bongbong ang Administrasyong Marcos. Eto na naman, ginamit na naman. To blame Administrasyong Marcos, to blame Pangulong Bongbong Marcos. Nagtahulan sila Robby, nagtahulan sila Bato, nagtahulan si Harry Roque. Katulad niya si Harry Roque. May gumawa naman ng video, naghuling habilin na naman daw si Tatay Digong niya. Nung nakaraan pa yung huling habilin. Nung nakaraan pa yung huling habilin mo Hindi na natapos. Pag sinabing huling habilin, Harry Roque, wala nang kasunod. Hindi na natapos yung huling habilin mo. Hindi na natapos. Pakinggan nyo to. Ang gusto ni Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay Kalapati, sa Davao, at doon... Teka muna. Medyo... Dali, singitan kita agad. Paano mo naman nasabi na... Ako hindi ko sinasabi na pupunta akong langit. Ano mali ko kung maliligtas ako? Kung langit, impyerno mapupuntahan ko. Paano mo naman nasabi si Digong sa langit mapupunta? Ako hindi ko alam kung sa langit o impyerno ako mapupunta. Ayokong iangat sarili ko.
Kasi ako naniniwala ako may langit at impyerno. May langit at impyerno. At naniniwala ako hindi lahat ng tao mapupunta ng langit. May iba mapupunta sa impyerno para pagdusahan, sisihan ang mga nagawa niyang kasalanan nung nabubuhay siya sa lupa. Paano mo nasabing naniniwala ba si Digong sa Diyos? Minumura niya nga yan. Diba? Ito natin. Ang gusto ni Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay kalapati, sa Davao, at doon mamatay. Yun lang ang gusto niya. Mamatay sa sarili niyang bayan. Dahil siya'y 80 naman. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Naghuling habilin na si Tatay Digong. Handa na siya. Ang gusto ni Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay. Handa na raw si Digong. Handa na raw mamatay. Kahit 5 minutes lang doon sa bahay niya sa Davao, bahay kalapate. Bakit lagi nang pinapaparant nyo yung bahay na kulay, ano man tawag doon? Ano man kulay? Azul green. Yung kulay green na bahay, ano? Bakit lagi nang pinapaparant nyo para magmukhang mahirap si Digong, ano? Ayaw nyo aminin na may mga malalaki siyang bahay dyan. Yun lagi ang pinampaparant para masabi ito'y simpleng tao. Mahirap. Bakit yan na lang? Pag kami magbe-birthday, doon lagi. Tapos kukuha ng kanin, lalagyan ng kandila. Happy birthday, Tatay Digong. Di ba dati may kumalat nga? May kanin sa mesa. Tapos may nakatusok na kandila. Happy birthday. Pero sa gilid, may mga lechon. Yan lagi ang ginagawa nilang front. Gamit na gamit yung bahay na yan eh. Yung sinasabi ni Harry Roque na bahay kalapate. Gamit na yung bahay na yan. Gamit na ni Digong yan para lagi niya ipamukha na simpleng tao siya. Na mahirap siya. Tapos kakain ng nakakamay sa karinderya, nakataas ang paa. Kakain ng kung ano-ano. Para kunyari, mahirap lang. Gamit yung bahay na yan. Kung nagsasalita lang yung bahay na yan, baka nagsalita na yan eh. Baka sabihin ng bahay eh. Gagamitin nyo na naman ako. Para magmukha kayong mahirap. Kung nagsalita na yan. Kita nyo may nalabas na report na nag-welfare check itong Philippine Embassy. Tignan yung kalusugan, tignan yung kumusta si Digong, okay ba yung ano rito? Okay ba yung trato sa'yo rito? Ganyan, ganito. Bakit sasabihin yung delikado? Bakit i-blame mo na naman ang administrasyong Marcos? Para bang lagi nyo, alam nyo, parang ginagawa nyong mitya. Ito para malason yung pag-iisip ng taong bayan na may ginagawang di maganda kay Tatay Digong nyo. Kahit wala naman. Kahit ikakabuti niya. Parang si Bongo dati kay Shiro hindi pinaiinom ng vitamins. Yung bago-bago siyang nakakulong. Isa-isa na ho siyempre nag-react yung anak ni Digong si Sara. Siyempre susunod yung mga nasa ilalim, yung mga aw-aw. Pati ito si Senador Bato de la Rosa nagdrama na rin. Pakinggan natin si Bato. Kinakailangan mag-react silang lahat para kooperasyon. Para masabi nagbibigay simpatya sila sa inilahad, ipinuso ni VP Inday Sara Duterte sa kanyang social media platform about doon sa mga taong taga-Philippine Embassy na dumalaw nag-welfare check sa kanyang tatay doon sa detention center. Isa-isa na silang react. Pakinggan naman natin si Senador Bato. Ano dinadrama mo? Importantly, because Interpol with indispensable cooperation from our authorities. He was then handed over to the International Criminal Court. Counting from today, it has been more than 6 months since that fateful day. Halos 7 buwan na po mula noong araw na sa pilitang kinuha sa atin o kusang sinuko ng kasalukuyang administrasyon ang presidenteng mahal ng napakaraming Pilipino. Just this morning, I read a social media post on the official page of our Vice President Sara Duterte about alleged sham welfare checks conducted on former President Rodrigo Duterte. Let me quote her statement.
I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed former President Rodrigo Roa Duterte. Welfare, Mr. President, checked by the very same ones who caused the former Philippine President, quiet, possibly the most well-loved Philippine President, to suffer in foreign jurisdiction. Anong klaseng welfare kaya ang kanilang sinisiguro? At Tingnan mo na, maputol muna kita, Senator Bato de la Rosa. Gusto ko lang mag-react doon sa sinabi mo na mas pinakamamahal na presidente ng mga Pilipino rito sa Pilipinas. Oo, noong 2016 to 2022. Ha? Pero ngayon, nalaman na lahat ang kabudulan ni Digong kung paano niya lang inuto ang mamamayang Pilipino. Wala na, milyon-milyon na nabawas niyan. Hindi na mos yan. Kasi mula noong 2016, daming umahanga kay Digong eh. Pero habang dinadaanan niya yung kanyang term bilang presidente, 17, 18, 19, 20, 20, 22. Pag ganun ho yung tiwala ng tao sa kanya eh. Paspageting pababa eh. Oh. Kaya hindi na ano yan. Hindi na most na mahal ng taong bayan na presidente rin sa Pilipinas. Wala na, bawas na. Bold of them to assume that they are in any position to look into his well-being, when in the very first place, securing his well-being should have meant utmost respect for his person, as well as refusal to surrender him to a foreign court. Not because he was the 16th President of the Republic, but perhaps more importantly, because he is a Filipino. How could those who, months ago, could hardly follow proper legal procedure be now expected to conduct a lawful welfare check? At sa tingin niyo ba, Mr. President, komportable si former President Duterte na kasama ang mga opisyal na ito? Sila na bahagi ng administrasyon na dumakip sa kanya. Hindi ba in layman's term? Hindi naman kinakailangan maging komportable. Issue pa ba yung kung komportable si Digong doon sa mga taong nagpunta doon? Ano ba naman? Anong klaseng utak ito? Ha? Issue pa ba yun? Basta nag-welfare check ang Philippine Embassy. Kung hindi legal yan, illegal yan, hindi pa papasukin patutuloy ng ICC. Ganoon lang kasimple. Ba't anong klaseng tanong yung tanong ng ob-obo? Kung na-high blood ka sa isang tao, mas gusto mo na lang siyang iwasan. At kung makita mo siyang muli at magtatanong pa siya sa iyo ng kung ano-ano mga tanong tungkol sa iyong welfare, ay tiyak na maha-high blood ka lang ulit. Isn't it? Bakit hindi nyo tanongin yung Philippine Embassy? Di ba? Ano bang mali ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Nagbigay ng report. Ano bang mali ni Pangulong Bongbong Marcos kung ginawa ng Philippine Embassy yun? Nagbigay lang naman ng report. Nagkandak sila. Patakaran dun yun eh. Sa bansa nila. Hindi nyo nga alam, baka ICC nag-utos niya. Inutusan yung Philippine Embassy, no? Check nyo itong, itong dating yung presidente ng Pilipinas sa kasamaang palad. Anong kasalanan naman ni Pangulong Bongbong Marcos yun? At sigurado kung tinatanong nila yan, at naiinis si Digong, trabaho nila yan, malamang i-stop nila yan. Hindi nila kukulitin. Safe to assume that their presence merely reminded President Duterte of the grievous injustice
he was made to face on that fateful day in March this year? Gugustuhin ba ng isang tao na tumanggap ng dalaw mula sa mga nilalang na maaaring maging sanhi ng pagkulo ng kanyang dugo? Welfare check ba ito? Ang galing talaga nila yung mind conditioning, Kahit hindi naman gano'n na nangyari, para bang gagawa sila ng senaryo para makauto doon sa mga nakikinig sa kanila, O, huwag ka mag-alala, Senador Bato de la Rosa, malay mo, pag ikaw na ang nakadetain dyan, di pag dinalo ka ng Philippine Embassy welfare, di tanggihan mo. Update ho tayo rito mga kaganapan dito sa mga nangyari ho kay Digong. Huwag na natin ituloy itong kay Senador Bato de la Rosa kasi wala naman tayong maaasahan dito. Talagang siyempre nag-post si BP Inday Sara Duterte, kinakailangan nilang pumalo. Kailangan nilang sumunod sa kumpas. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.